tumaas yung pag-impeach kayo, Vice President Sara Duterte? Hindi naman po porket pangulo siya, dapat niya nang labagin ang batas. Kung ano ang nasa konstitusyon, kung ano ang nasa batas, yun ang dapat nating sundin. Opinion yun ng Pangulo, opinion niya yun. Pero wala siyang power para pigilan kung ano ang nasa batas. So ang nasa batas, nasa konstitusyon, ang impeachment proceedings kailangan iproseso. Bilang isang mamamayan po ng Pilipinas, gaano po ba ito importante para sa inyo na ito po nag-impeach po ng Kongreso na Vice President Sara Duterte? Mahalaga po ito bilang isang ordinaryong mamamayan. Actually, ordinaryo lang kami lahat dito. Wala kaming kasamang malalaking tao, malaking politiko, wala. Kami ay mga masa. Kasi po, sobra-sobra ng katiwalian, masyado nang nahihirapan ng masa. Sana ang pakinggan nila ang mas nakararami. Tayo ang mas nakararami, tayo ang mas marami ang masa. Dapat yung boses ng masa, yun ang manaig. Hindi yung boses ng kung sinong mga organisado na magsasalita. Ano ang boses ng nakararami? Yun ang dapat pakinggan. Sobra-sobra na po ang katiwalian. Sobra nang nawawalang mga pera. Dapat maging accountable sila. For the record po, paano ito nakaka-apekto sa mga mamamayan? Nakaka-apekto po kasi unang-una, kulang na kulang ang social services ng gobyerno. Katulad sa mga nagkakasakit, katulad ng husband ko, naging cancer patient, lahat ng gastos namin from the pocket, wala man lamang kaming naa-avail na galing man lamang sa gobyerno, sa mga binayad naming taxes, wala man lang kaming naa-avail na serbisyo na sana na ipoprovide ng gobyerno imbes na ninanakaw ang pera. How much more? Kami kahit papaano, dahil retired government employee ako, kahit papaano may pension ako. Paano yung mga iba na walang nakatabing pera? Paano sila magpapagamot kung walang libreng gamutan? Yun ang dapat na inuulan ng gobyerno. Hindi yung mga confidential fund, hindi naman na-account yan. Saan napupunta yan? Face-to-face with Vice President Sara Duterte, ang sasabihin ko po sa kanya, sana gawin niya yung nararapat para sa mga Pilipino. Yung talagang magsilbi siya, maawa siya sa mga tao. Kasi nanay naman siya. Alam niya kung ano ang pangangailangan ng isang pamilya. Sana gawin niya yung ano ang napabagay para sa bilang isang ina. Paano mo ba inaalagaan ang pamilya? Sana ganun din niya tratuhin ang mga Pilipino. Sana po ganun. Maraming salamat po. Opo, thank you din po. The subject Check 往上这个check 往check check 上check 2 check 1 2 mic test A 对上这个上 check 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 A check A 上2check B, this mic 2 A, sound check 2, Ando na eh, nilihayin ako nila. check B, A sound check, Asa sa tinggiling niya, ayan. A sound check A, check B, Asa na A tinggiling sound, sa kanilang vlogger, mga daghan sila kay pati followers sa sama. Yan. Oracle Mix Vlog, wow, 1.5 million na yan.
Sa panangako siyang rally na walang dagdulot na natin sa ating bansa at walang sinasabi kung ano tema ang pagka-rally nila. Sa ginawa nila lalong magkakagulo at magkakagulo. Sabi ni Otop, sound check. Check. marami pa ang mga langat. Sound check. 1, 2. Check 1. Check 1, 2. Check 8. Sound check. Check 1, sound 1, 2. Okay naman? Ano? Check. Okay naman? Sound check. 2. Check 8. Test mic. 2, 3. Sound check. 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 Sana lang dito ha. Sana tayo ha. Sana lang. Maraming po salamat sa mga sumuporta. Yan na. Guys, yan na, ilabas na, yan na. Malakitin ang mga Duterte. Naku, ito na. Ang mga sinasabi. Yan, Sir Lito Flores, magandang hapon. Alam na sir, hindi mahalaga ang bilang dito. Kasi pagtama, usually ko konti. Yung mali, usually na mas marami. So hindi kami na yung maglaban ng bilang. Ang mahalaga dito, kami ay nasa tama. No? Yung pinaglalaban namin dito, hindi po kami nakikipaglaban ng bilang. Kasi usually, kapag nasa tama tayo, kukunti ang sumasama. Kung alilang mali, doon mas marami. Ang laban dito, kami naninindigan kung ano ang tama, kung ano ang dapat gawin. Kaya po yung mga congressman, nagpagod kayo sa Quadcom, nag-ubos kayo ng pera ng bayan, ang tanawagan kayo, kailangan ng kasunod-step, impeachment, pirmahan nyo. Kasi kung hindi nyo pirmahan, ibalik nyo ang pera ng bayan na ginastos nyo sa investigasyon sa Quadcom. Ito ang tama, marami o konti, maninindigan po kami para sa tama, at yung mga kababayan nating Pilipino, kung pabor po kayo sa tama, pabor kayo sa bukas, pabor kayo sa magandang kinabukasan ng bansang ito, ang sagot po, i-impeach si Sara Duterte. Yun lang po. Sara Duterte! Impeach! Sara Duterte! Impeach! Sara Duterte! Ayan na. Ito na. Guys, pabuti natin na 1,500. Yan na. Ay, nakaya ko ng pinyang ng ano, konti kayo, walang konti dito. Ang tama, usually konti. Walang masamang manindigan para sa tama. Pagtawanan man tayo, tangawin man na sabihin nila, hindi nakakahiyan, tama yung pinaglalaban. Diba? Pagod na kami, pagod na kami minumura. Pagod na yung mga kabataan namin, nagpumura na rin. Pagod na kami.
Pagod na rin kami sa grandstanding ng mga congressman. Grandstanding, puro mapogi. Pagdating ng pirmahan, wala na. Sayang ang pera. Ay, pamahagi na lang sa atin lahat, sa lahat ng Pilipino. Okay ba eh? Sinayang nila, diba? Ilang araw na ganyan. Magkano ang budget? Kada isang araw na hearing sa Quadcom, milyon-milyon. Tapos ngayon, sasabihin ni Congressman Abante, eh parang hindi ko na-feel. May ganun ba? Tama ba yun? Hindi mo biglang feel? Base lang sa feeling niya. Kaya Congressman Abante, kung ikaw ay mayroong kung ano man, di ba? Panindigan ka. Di ba? Pangunahan mo yung impeachment. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Kasi ang dami-daming sinasabi doon. Sino ba? Hindi lang naman si Abante, yung mga kasama natin doon. Pati yung taga-tingog, di ba? Kung nayaksaya tayo ng pera, ang dami-dami yung sinabi, ito na yung action. Di ba? This is the battle. Di ba? Pirmahan yung impeachment. Di ba? At yung naman mga grupo na iba-iba, akbayan, makabayan, o kung sino man, panahon na po para magkaisa. Hindi ito battle ng ideolohiya. Ito ay battle para sa totoong dapat gawin para sa bayan. Di ba? Impeach. Pirmahan nyo. Hindi naman ibig sabihin ma-impeach agad eh. Di ba? Maghain ng ebidensya. Kung talagang walang kasalanan si Sara Duterte, doon ibase, di wag iboto para sa impeachment. Pero kung may kasalanan, i-impeach. Di ba? Hayaan natin ang Senado, di ba, ang maging battle sa impeachment. At maglagay ng magagaling na prosecutor para mapatunayan yung mga pinagsasabi. Kasi hindi pa pwedeng puro salita lang eh. Di ba? Puro ngaw-ngaw lang. Gusto lang mailik. Hindi ganun. Gumawa ng pagkilos. Di ba? Para hindi sayang ang pera dating lahat na binabayad sa kada hearing nila. Kasi pera natin yun eh. Di ba mga kababayan? Yes. Pera natin yun. Pinangkakain nila, pinanghuhobya. Di ba? Nasabi ng isang tumatakbo senador ay inagawan daw siya ng hobya. Aagawan ka talaga ng hobya kasi wala ang kwenta. Di ba? Yes. Okay. Sir, paano yan sir? Ang sabi hindi daw matututukan kasi merong parating na eleksyon. Hindi matututukan. Yes sir. At ibig sabihin lang no, pag hindi natutukan, ano mas mahalaga? Sarili nila o bayan? Pag hindi natutukan, huwag nyo iboto. Kasi ibig sabihin, hindi lang kaya tutukan yung pangailangan ng bayan. Ang kailangan ng bayan, yun dapat ang unahin. Yes. Hindi yung eleksyon na sarili nila yun eh. Tama. Sarili yun. Diba? Selfish pag ganon. Nag-aksaya nga sila sa Quadcom, pabida sila doon, pa-TV ba? O pumirma kayo sa impeachment kung talaga naniniwala kayo may kasalanan. Diba? Ano lang yun kasi simplihan lang natin yung logic. Pag hindi yan nagsipirma, ibig sabihin, bukod sa takot, walang pakialam sa gusto ng taong bayan. Or nabayaran. Or nabayaran, di umano. Allegedly. Or nabayaran, question mark po yan ha, may question mark sa dulo. Mahirap na. Takot daw sa ano sir? Iglesia. Nabayaran daw. So yan lang. Sir, ito bang inyong protesta ay simula pa lang? May na-expect ba tayo mas malaking crowd after this? Ang panawagan po kasi natin ay sumama yung may gusto. Kasi kami po sa totoo lang, nag-ambagan kami dito. Sinasabihan pa nga kaming mangungurakot daw nung Majikas eh. Ito po, ambagan namin yung gastos dito. May mga nagdo-donate. No? Kaya taong bayan po itong protesta na ito. So, marami o konti, tuloy po ito. Kaya kasi nga ma'am, gaya ng sabi ko, hindi naman na may measure yan sa dami. Kasi usually, kahit ng panahon ni Kristo, ang nagpabago kay Kristo, mas marami sa naniwala kay Kristo ng panahon na yan. Ganon po ang laban ng katotohanan. Nagsisimula sa konti, eventually dumadami. Okay. Kristo lang, bayaran kami, pero hindi. Diba? Pangalan sir, pangalan po? David D'Angelo po. Senator. Senador po ng Bunyog, Pagkakaisa. Okay, thank you. Salamat po. Salamat sir. Chan daw. Sara Duterte, impeach. Sara Duterte! Impeach! Sara Duterte, impeach! Sara Duterte, impeach! Sara Duterte, impeach! Gutom na ho kasi ako kaya gano'n.
Kasi iniimbitahan ako sa rally dito, wala man ang pakain eh. Biro lang yun, biro lang. Tayo bayaran, sir. Biro lang ko yan, biro lang.